Magandang araw po. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base sa kwento na ipinadala ni Mr. Mario. Maraming salamat po sa ibinahagi niyong kwento. Simulan na po natin ang kwentuhan. Inayos ko ng bahagya ang aking buhok at ang aking suot nang may pumasok na 3 babae sa area ko. Dumiretso sila sa paglalaro ng slots machine sa isang corner. Pinagmamasdan ko lang sila hanggang sa maglabas ng sigarilyo yung isa. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya para sindihan yon. Bahagya siyang nagulat at natuwa sa mabilis kong serbisyo. Maya-maya pa ay nag-usap ang 3 sa harapan ko. Nandoon lang ako at hindi umalis. Ang isa kasi sa kanila ay natipuhan ko. Birthday ko nga pala ngayon at finalized na ang divorce ko. Wika niya habang nakatingin sa akin. May nangaakit ng ngiti sa kanyang labi at malagkit ang kanyang tingin. Willing na ulit akong mag-boyfriend at gusto ko sana ikaw na yon. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ba siya sa sinabi niya. Dahil bigla rin siyang tumawa. Huwag kang ganyan, Myra. Baka mailang si Pogi. Wika naman ng isa. Oo nga pala, hindi mo pa ako kilala. By the way, this is Maria and Rosa, and I am Myra. Nakangiti niyang inabot ang kanyang kamay para sa handshake. Nakangiti ko rin namang kinuha yon. Nice to meet you girls. I'm Mario. Pakilala ko naman. Nagulat ako nang pisilin niya ang kamay ko at kanyang inikot ang kanan niyang daliri sa palad ko. Nakaramdam ako ng init at tumayo ang balahibo ko sa batok. Pambihira. 10 months na rin akong walang experience. Napalunok ako nang kumindat siya at kinagat ang pang-ibabang labi. Nagpipigil ako ng sarili dahil ngayon pa lang ay gusto ko na siyang sunggaban ng halik. Nagulat naman ako nang may ibigay siyang papel. Nakasulat na doon ang room number ng hotel room, pangalan niya at ang phone number. Pumunta ka agad doon pagkatapos ng shift mo ha. Meron na dong pagkain at inumin. Isa-celebrate ko lang din ang freedom ko dahil hiwalay na kami ng asawa ko. Hihintayin ka namin. Malanding wika ni Myra. 11:30 matatapos ang shift ko at ang oras ngayon ay 10:30 na. Hindi na ako makapaghintay sa sobrang pagkasabik. Of course, pupunta ako. Sino bang makakatanggi sa inyo? Ang gaganda nyo. Wika ko, pagkatapos ay kinindatan sila. Tumawa silang 3 at marahang hinampas ang braso ko. At dahil busy din ako ngayong gabi, ay agad din akong umalis sa area nila. Dahil maraming customer din ang nangangailangan ng serbisyo ko. Bali nagtatrabaho kasi ako sa isang casino as a floor person in slots department. Nag-overtime ako ng 15 minutes. Ganun yata kasi talaga kapag excited ka sa isang bagay. Hindi ka agad makakapunta sa tamang oras na pinag-usapan. Habang papunta sa tamang room number ng kanilang hotel room, ay kabado ako at na-excite. Siyempre, mas nananaig ang pagka-excite ko. Makakaranas ba naman kasi ako ulit ng kakaibang experience sa tinagal-tagal ko nang hindi nakakaranas ng sarap? Ini-imagine ko pa lang ay tumatayo na ang kaibigan ko sa baba. Nang makatapat ako sa room number, ay kumatok ako ng 3 beses. Isang sandali pa nang buksan yun ni Myra. Malaki ang ngiti sa labi niya nang makita ako. You really came. Thank you. You made my day. Hinila niya ako papasok. Nakakawit ang kanyang kamay sa braso ko nang isarado niya ang pintuan at ilak. May mga pagkain na nga na nakahanda. May mga alak din at cake.
Ako ang nag-bake ng chocolate cake. Gusto mong tikman? Kung makalingkis sa akin si Myra, ay parang normal na lang na gawain niya ang ganito. Halos maramdaman ko na rin ang kanyang malambot na hinaharap sa braso ko. At mas lalo lang akong nakaramdam ng init at pagkasabik. Pinaupo niya ako habang siya naman ay nag-slice ng cake para sa akin. Ibinigay niya yon nang matapos siya. Ubusin mo lahat yan, huwag kang magtitira. Ako ang nag-bake niyan, kaya dapat i-appreciate mo ang effort ko. Wika pa niya. Tamang-tama lang pala ang dating ko dahil halos magsisimula pa lang sila. Gutom na rin ako dahil hindi ako nakapagmerienda man lang kanina. Katulad ko ay nilantakan din nila ang cake hanggang sa maubos namin. Ilang minuto pa nang maramdaman kong parang mas lalong nag-init ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung epekto ba to ng paghaplos ni Myra sa akin. Para bang mas lalo akong nauhaw sa iniisip kong gagawin namin ngayong gabi. Ang sarap ng cake mo, Myra. Puri ko sa binake niya. Okay ka pa ba? Natatawang tanong niya. Tumango ako bilang sagot sa tanong niya. Malandi siyang umisi, saka ako sinunggaban ng halik. Ang kaninang labi ko na naghahanap ng pwedeng makapawi ng uhaw ay sa wakas ibinigay na. Malalim, masarap, nakakaadik at nakakapang-init ang kanyang ginagawa. Wala na kaming pakialam kung makita man kami ng dalawa niyang kaibigan. Hindi maiwasang makapag-ingay kami sa aming pinagsasaluhan. Maya-maya ay may iba nang ginagawa si Myra. Mas lalong nagliyab ang init sa katawan ko. Para akong nakapunta sa mga alapaap sa nararanasan ko. Di nagtagal ay gumalaw din ng kusa ang kamay ko. Grabe. Halos habulin ko ang aking hininga sa tagal ng ginawa namin. Masarap siyang humalik at siya pa lang ang tanging babae na kinabaliwan ko ng husto. Ang sarap mong humalik, Myra. Nakangiti kong papuri sa kanya. Nagtawanan silang tatlo sa sinabi ko na parang ngayon lang ako nakatikim ng ganon. Pumalakpak sila at inabot sa akin ang isang punong baso ng tequila. Nakaramdam ako ng uhaw, kaya inisang lagok ko lamang yun. Matapos kong ibaba ang baso, ay niyakap ako ni Myra at binulungan. Are you ready? Tuwang-tuwa akong tumango dahil sa wakas ay eto na. Matitikman ko na siya. Nang wala nang sagabal sa katawan namin, ay saka ko siya binuhat at ibinaba sa kama. Nagsigawan sila Mara at Rosa. Hindi man lang ako nakaramdam ng hiya kahit pinapanood kami ng dalawa. Ibang klase si Myra. Mas lalo akong ginaganahan sa mga ingay na ginagawa niya. Kaya hindi na ako nakapagtimpi at ginawa ko na ang dapat. Habang patagal ng patagal ay siya naman ang panggigigil ko at halos ayaw ko na siyang tigilan. Hoy Myra, ang swerte mo. Sigaw ni Rosa habang umiinom siya ng alak kasama si Maria. Grabe, hindi lang ako ang wild pagdating sa kama, pati rin siya. Nang matapos kami, ay pawis na pawis ang noo ko. Palagay ko, eto na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Akala ko, tapos na kami. Ngunit nagsisimula pa lang pala. Hindi nila ako hinayaang makauwi hanggat hindi sila nakakaramdam ng pagod ngayong gabi. Nagkaroon kami ng body shot na kung saan ang asin ay kanilang ilalagay sa katawan. Si Myra ay naglagay sa kanyang hinaharap. Kaya naman pagkatapos kong inumin ng tequila ay agad kong sinunggaban yun. Magdamag kaming gising dahil ang wild nilang tatlo sa kama. Hindi naman masama ang ginagawa namin
dahil wala naman kaming mga asawa. Matapos nilang makaramdam ng pagod, ay sila na rin mismo ang sumuko. Bye Mario, thank you for coming. Nakangiti nilang wika sa akin. Nagpaalam na rin ako sa kanila dahil kailangan ko rin ng pahinga. Hindi ko yata kayang kalimutan ang nangyari, pati ang mukha ni Myra dahil kahit sa panaginip ay nandun siya. Matapos ang araw na yon, ay hindi ko na ulit sila nakita. Hindi ko alam, pero nakakaramdam ako ng lungkot at matinding pangangailangan simula noon. Sinubukan kong gumawa ng social media account para hanapin si Myra doon, pero nabigo ako. Hinahanap-hanap ko ang init ng katawan niya. Iniisip ko pa lang ang mukha niya ay napapangiti na ako. Kaya naman, para maibaling sa iba ang isip ko, ay naghanap ako ng ibang babae na pwedeng makapawi ng init na nararamdaman ko. Are you married? Tanong ko sa babae na nakita ko sa bar. Nope. Sagot niya, sabay iling. Boyfriend? Tanong ko pa. Wala rin. Sagot niya. You wanna have fun with me? Nakangiti kong tanong habang nakatingin sa maamo niyang muka. How about me? Do you wanna have fun with me? Sumingit sa usapan namin ang hindi ko inaasahang tao na makikita ko. Nagningning ang mata ko at na-amaze dahil mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Myra? Lalong lumawak ang ngisi niya nang banggitin ko ang pangalan niya. Excuse me, miss. He's my boyfriend. Wika pa niya sa babae na kukunin ko sana ngayong gabi. Napangiti ako sa ginawa niya. Kumusta ka na, lover boy? Tumawa siya sa kanyang sinabi, kaya natawa rin ako. Namiss ko ang mukha niya, ang boses niya, at ang katawan niya. I'm doing good. Ikaw, kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Kinabahan ako sa maaring isagot niya. Baka nakahanap na siya. Naghahanap pa lang ako ng makakasama ulit. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan sa sinabi niya. Nasaan na nga pala ang dalawa mong kaibigan? Maria and Rosa? Tanong ko para mapahaba ang usapan namin. May kanya-kanya na silang buhay. Humugot siya ng malalim na hininga at tumingin sa alak na nasa lamesa. Agad siyang nagsalin sa baso at uminom. Ikaw, bakit wala ka pang asawa? Ang tanda mo na. Humalakhak ako sa tawa dahil sa sinabi niya. May hinihintay ako. Wika ko habang nakatingin sa kanya. Sino? Ako? Pabiro niyang sabi, kaya napangiti na lamang ako. Ayoko namang maging mabilis dahil baka isipin niyang hindi ako seryoso sa kanya. Gusto kong dahan-dahanin ang lahat. Baka isipin niyang katawan lang ang habol ko sa kanya. Hindi lang basta katawan niya ang gusto kong makuha, pati ang tiwala at puso niya. Gusto ko siyang makasama ng hindi lang panandalian. Gusto kong habang buhay na. May Facebook account ka ba? Kasi nung sinearch kita ay walang lumalabas. Tanong ko sa kanya. Meron. Kaso, wala talagang lalabas dyan. Kasi hindi mo naman alam ang apelyido ko. Aniya, at pinakita sa akin ang account niya. Dali-dali ko naman yung sinearch at pinindot ang add friend. Natawa siya at kinonfirm niya naman agad. Matapos ang pagkikita naming yon, ay nagko-communicate na kami sa Facebook. Madalas na rin ang pagkikita namin at paminsan-minsan lumalabas kaming dalawa. Hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend? Matapos ng 5 months na hindi tayo muling nagkita? Tanong ko habang humihigop ng kape. Hindi. Ikaw ba? Balik niyang tanong. Hindi rin.
Hindi na kasi kita nakalimutan simula nun. Napangiti siya sa sinabi ko. Bolero, gusto mo lang yatang gawin ulit natin yun. Pagbibiro niya. Aba, syempre naman. Sino bang tatanggi? Pabiro kong sabi. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Curious lang ako. Sino ba yung hinihintay mo? Tumingin siya sa mata ko. Ikaw. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang seryoso ko yung sinabi. Seryoso ka dyan? Tumango ako bilang sagot. Sinimulan kong kunin ang loob niya. Pinadama sa kanya na hindi ako tutulad sa ex-husband niya. Sinabi kasi nito sa akin kung bakit sila naghiwalay at ang dahilan ay dahil sinasaktan siya nito dahil sa selos. Halos ayaw daw siyang palabasin ng kanilang bahay dahil ayaw nitong makisalamuha siya sa mga lalaki. Hanggang sa puntong ibinigay niya ulit sa akin ang kanyang sarili. Isa yon sa gusto niyang mangyari para ipakita sa akin na pinagkakatiwalaan niya ako. Nang magkamabutihan kami, ay saka naman ulit siya umalis nang walang paalam. Sinubukan ko siyang tawagan pero cannot be reached na siya. Pati ang Facebook account niya ay hindi ko na mahanap. Nag-deactivate na yata siya. Walang araw na hindi ko siya hinanap at para akong mababaliw dahil sa pag-aalala at pangungulila sa kanya. Inisip ko pa na baka hindi naman talaga niya ako mahal at nakahanap na siya ng iba. Kumusta na pare yung pinagmamalaki mo? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Jeff nang minsang magkita kami sa trabaho. Iniwan na lang ako basta nang walang paalam. Disappointed akong natawa. Ganun talaga ang mga babae kapag hanap lang sa lalaki ay panandali ang saya. Payo naman niya sa akin. Kalimutan mo na yun pare. Maghanap ka na lang ng iba. Ang dami pa diyang babae. Dagdag pa nito. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Umiiling kong wika. Tinapik niya ang balikat ko at iniwan na ako. Kung hindi rin lang siya ang mapapangasawa ko, ay hindi na lang ako maghahanap ng iba. Kahit ang dami nang nagsabi sa akin na sukuan ko na siya, ay hindi ko pa rin magawa. Dahil ramdam ko na magkikita pa rin kami at babalik pa rin siya sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Dahil makalipas ang 5 buwan, ay pinuntahan niya ako sa mismong bahay ko. Nakita ko kaagad ang tiyan niya na malaki. Napalunok ako at nasaktan sa nakita. Sabi ko na nga ba, nakakilala na siya ng iba. At hindi man lang sumagi sa isip ko na baka buntis na din siya. Inanyayahan ko siyang pumasok sa loob. Pinaupo at binigyan ko siya ng tubig. Kitang-kita sa kanyang mata ang iba't ibang emosyon nang magtama ang paningin naming dalawa. Hindi ko alam kung paano uumpisahan ang usapan namin. Dahil wala akong maisip na sasabihin. Gusto ko na lang siyang yakapin, pero hindi kaya ng konsensya ko. I'm sorry. Ngayon lang ako nagpakita. Umalis ako nang hindi man lang nakapagpaalam sa'yo. Wika niya. Hinanap kita. Napalunok ako sa sinabi. Nagbadya ang luha sa mata ko. Alam ko. Sabi naman niya. Pero kahit ganun ay hindi ko magawang magalit sa'yo. Wika ko sa kanya. Tumango naman siya. Salamat. Halos bulong na sabi niya. Sino ang ama? Tanong ko at tinignan ang tiyan niya. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo na ikaw ang ama. Natakot ako na baka hindi mo matanggap kaya lumayo ako. Tumulo ang luha sa mata niya. Kasabay nun ang pagyuko niya. Nanlaki ang mata ko at para akong nabingi sa narinig ko. Tumalon ang puso ko sa tuwa
at halos walang paglagyan ang ngiti sa labi ko. Bakit naman pumasok sa isip mo na hindi ko matatanggap yan? Anak ko yan. May halong inis na sabi ko. Kasi yung dati kong asawa, hindi niya natanggap. Akala niya, anak ko yun sa ibang lalaki kaya pinilit niya akong ipalaglag ang bata. At doon ko siya naintindihan. Na-trauma siya sa nakaraan niya, kaya hindi niya maibigay ng buo ang kanyang tiwala. Pakasalan mo ko, at ipinapangako kong hindi mauulit ang nakaraan mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay niya. Walang paglagyan ang saya ko nang tumango siya sa akin. Sa wakas ay hindi na ako matatakot na mahiwalay pa ulit siya. Araw-araw kong ipinaramdam sa kanya ang pagmamahal at hindi ko siya binigyan ng kahit na anumang ikakatakot niya. Namuhay kami ng mapayapa at masasabi kong worth it ang aking paghihintay dahil bumalik din siya sa akin. Nagkaroon pa kami ng 3 anak at masayang namuhay. Biruin mo yun, nang dahil lang sa pagkikita namin sa kasino at pagpapaligaya ng isa't isa sa kama, nakatagpo pa ako ng tunay na pag-ibig. Ipinagpapasalamat ko talaga ang pagkikita namin sa kasino at ang paghihiwalay nila ng kanyang asawa. Dahil kung hindi naman sila naghiwalay, ay hindi naman pagtatagpuin ang landas namin.